Akala ng lahat isa lang siyang malungkot at walang kwentang tao, pero hindi nila alam na siya pala ang magiging pinakamalakas na demon hunter matapos gumawa ng isang pact sa isang demon girl na kalaunan ay magiging asawa niya. Si Shoogata ay isang mahirap at kapos sa buhay na lalaki na naninirahan sa isang lipunang sinasalanta ng mga nilalang na tinatawag na demon hazards. Noong bata pa siya, pinaslang ng isang demonyo ang buong pamilya niya at tinakpan ito ng gobyerno at pinalabas na isang aksidente upang maiwasan ng panik ng publiko. Dahil sa trahedyang iyon, nagpa siya si Shu na maging isang demon hunter. Ngunit ang paraan niya ng pakikipaglaban ay sobrang wasak, parang isang walking disaster, kaya lahat ng pinsalang nagagawa niya ay kinakaltas sa sahod niya, dahilan para manatili siyang broke. Isang araw, pumasok siya sa isang restaurant at nakilala ang kaibigan niyang si Ayano Yugiri, na nilibre siya ng pagkain dahil wala siyang pera at sinabihan siyang humanap na ng matinong trabaho, kaya agad niyang iniwasan ang usapan at umalis. Pagbalik niya sa bahay, sinalubong siya ng napakagandang si Kisara, isang napakalakas na demon hazard na konektado sa kanya sa pamamagitan ng isang kontrata. Dahil hindi pa bayad ang kuryente, naghanda si Kisara ng candlelight dinner para sa kanya, ngunit matapos kumain ay tinanggihan niya si Shu ng kahit anong lamang hanggat wala pa itong trabaho, na lalo pang nag-udyok kay Shu na humanap ng racket. Kinabukasan, nag-login siya sa isang espesyal na programa at napunta sa isang meeting kasama ang iba pang mga taong kabilang sa iba't ibang kumpanyang kumikita sa pagharap sa demon hazards. Ipinakita ng auctioneer ang footage ng isang Class C demon at ipinaliwanag na kung sinong kumpanyang tatanggap ng misyon sa pinakamababang bayad ang siyang makakakuha ng trabaho. Binabaan ni Shu ang alok ng higit sa 50% kumpara sa iba, kaya siya ang nanalo sa auction at ikinagalit ng lahat. Pagkatapos nito, humingi siya ng backup sa kumpanyang pagmamayari ng ina ni Ayano na pumayag kapalit ng mataas na bayad. Nakipagkita si Shu kay Ayano malapit sa hotel kung saan nagtatago ang demonyo, at pumasok sila kasama ang ilang sundalo, ngunit bago pa man sila makalapit sa pinto ay pinasabog ito ng demonyo. Habang nagtatago sila, nakita ni Shu na naglabas ang demonyo ng napakaraming minions. Kaya sinimulan muna nilang lipulin ang mga ito. Matapos mapuksa ang lahat, inutusan ni Shu si Ayano na magbigay ng distraction habang palihim siyang lumapit upang barilin ang demonyo mula sa likuran, ngunit hindi ito napatay at sa halip ay sinuntok siya palayo. Sinubukan ng demonyo na tapusin siya, ngunit biglang dumating si Kasara at agad pinutol ang braso ng kalaban, iniligtas ang buhay ni Shu. Muling naglabas ng mga minions ang demonyo ngunit mabilis silang pinuksa ni Kasara, pagkatapos ay sumugod siya gamit ang espada ngunit nabigo siyang tamaan ng kalaban at siya naman ang naitulak palayo. Bumagsak siya sa tabi ni Sho at sinabi na 3 buwan na siyang walang sapat na lakas dahil matagal na rin silang walang trabaho. Doon isiniwalat ang sikreto ng kanilang kontrata na ang tunay na kapangyarihan ni Kasara ay nagigising lamang sa pamamagitan ng isang halik, kaya hinalikan siya ni Sho at agad siyang nag-transform, inilabas ang tunay niyang lakas at naging isang napakalakas na mandirigma. Muling nagsummon ng demonyo ng mas marami pang minions, pero sa pagkakataong ito ay wala ng kahirap-hirap na pinatay ni Kasara ang mga ito isa-isa. Habang nilalabanan niya ang mga minions, nagtagpo muli sila ni Ayano at nauwi ito sa mainit na pagtatalo matapos insultuhan ni Ayano si Kasara dahil sa paghalik kay Shu. Lumala ang sagutan at nauwi sa pisikalan, sinubukan ni Kasara na tag-in si Ayano ngunit naiwasan ito at gumanti naman si Ayano ng putok na naiwasan din ni Kasara. Pareho silang nagpakawala ng sunod-sunod na atake hanggang sa mapilitan si Shu na pigilan sila para hindi nila mapatay ang isa't isa. Dahil dito, nagalit si Kasara kay Shu dahil inakala niyang mas gusto niya si Ayano, kaya siya naman ang inatake niya ng paulit-ulit habang pilit itong umiiwas. Sa huli, para pakalmayin siya, ibinigay ni Shu ang susi ng kanyang apartment na agad nagpaayos ang kanyang mood. Muling hinarap ni Kasara ang demonyo at sumugod, pinapatay ang bawat minya na hamarang sa daan. Sabay na umatake ang tatlo, nauna ang hiwa ni Ayano gamit ang kanyang espada at tinapos ni Shu ang demonyo sa pamamagitan ng kanyang baril. Kinaumagahan, nagising si Sho para mag-almusal at napansin niyang napakasimple ng pagkaing niluto ni Kasara. Nakita niya itong abala sa laptop at nang tanungin kung ano ang ginagawa. Sinabi nitong sinusubukan niyang ayusin ang kanilang pananalapi sa pamamagitan ng paggawa ng isang online account dahil naubos na naman ang lahat ng kinita nila sanhi ng collateral damage. Sinabi ni Kasara na mula ngayon ay siya ang kukuha ng mga litrato niya para may post online at kumita, habang wala siyang ibang gagawin kundi tumulong. Pagkatapos nito, umalis si Kasara para maghanap ng kahit anong part-time na trabaho, at sa istasyon ng tren ay nakasalubong niya ang mga kaibigan niyang nanlait kay Shu dahil wala itong kinikita. Ngunit ipinagtanggol niya ito at sinabing siya ang kanyang photographer na tutulong sa kanyang sumikat.
Biglang lumapit ang isang blonding lalaki na nagngangalang Mikael, ang student council president at anak ng mayor, na nagyaya kay Kesare sa party ng mayor sa town hall kinagabihan, ngunit umalis siya nang walang imik. Samantala, pumunta si Shu sa gym para kausapin si Ayano at humingi ng trabaho o tulong mula sa kumpanya ng kanyang ina, ngunit sinabi nitong masyado raw mapanira ang estilo niya sa pagpatay ng demonyo at masama ito sa reputasyon ng kumpanya. Patuloy siyang nakiusap at nangako na magbabago, kaya pumayag si Ayano na tawagan ng kanyang ina dahil may natitira pa siyang damdamin, ngunit bago pa man siya makatawag ay nakita niya ang post ni Kesara kung saan magkasama sila, na labis niyang ikinagalit at pinaalis niya si Shu. Kinagabihan, nilapitan ng sekretarya ng mayor ang ina ni Ayano at ipinaalam na may hinala silang posibleng tangkang pagpaslang sa mayor na maaaring gawa ng isang demonyo, kaya humihiling sila ng isang team mula sa kanyang kumpanya na naka-standby sakaling may mangyari. Nag-aatubili ang ina ni Ayano na tanggapin ang misyon, pero kalaunan ay pumayag din at ipinadala sina Sho at Kesara kasama si Ayano at ang kanyang team para humarap sa banta. Si Sho ay nagbantay sa isang hallway kung saan nilapitan siya ni Miles, ang kalbong lalaki na nag-alaga sa kanya matapos mamatay ang kanyang mga magulang. Nag-usap sila tungkol sa mga demonyo habang inaabot ni Miles si Shu ng sigarilyo at inaanyayahan siyang bumisita muli sa kanilang lugar para maghapunan dahil nami-miss daw siya ng mga tao roon, ngunit mas interesado si Shu na humingi pa ng sigarilyo. Samantala, nasa loob ng party si Kesara at tuwang-tuwa sa dami ng pagkain sa harap niya, iniisip pa niyang magtabi ng kaunti para maiuwi. Biglang may lumapit na lalaki at kinausap siya tungkol sa suportang ibinibigay nito sa kanyang online activities. Ngunit naputol ang usapan nang magsimulang magsalita ang mayor at tumayo ang lahat. Sa kanyang talumpati na na-broadcast sa buong lungsod, tinalakay ng mayor ang karaniwang mga pangako tungkol sa trabaho, pagkakapantay-pantay, at mas magandang kalidad ng buhay. Lingid sa kaalaman ng lahat, may isang demonyo na galit sa mayor at nagpa siyang patayin ito ng live sa telebisyon. Hindi tulad ng iba, nanatili ang katalinuhan at kakayahan nitong magsalita na parang normal na tao. Dumaan ito sa pader sa likod ng mayor at muntik na siyang saksakin nang mapansin ni Kesara ang kaguluhan at agad siyang sumunggab, hinawakan ito sa isang mahigpit na chokehold bago ihagis sa isang haligi. Inatake ito ni Ayano at ng kanyang team habang inuutusan niya ang mga kasama na aiselyo ang venue. Ngunit nagtangkang tumakas ang demonyo kaya hinabol niya ito. Nasabit ang kanyang damit kaya pinutol niya ito gamit ang baril at nagpatuloy sa paghabol habang ang demonyo ay dumadaan sa mga pader. Sumunod si Kesara at hinarang ito, ngunit naiwasan ng demonyo ang atake at napigilan ng mga bala bago muling lumusat sa sahig. Nasa ibabang palapag na si Ayano at pinaputokan ito sa ulo, ngunit muli itong bumangon at lumitaw sa likod niya para umatake hanggang sa sipin ito ni Kesara palayo. Tinapatan ni Ayano ng baril ang demonyo, ngunit nagsalita ito at sinubukang ilantad ang mga sikreto ng mayor, dahilan para mag-atubili siya ng mapagtantong may natitira pa itong kamalayan. Sinamantala ng demonyo ang sandaling iyon para muling makatakas at nagalit si Kesare kay Ayano dahil pinakawalan niya ito. Sa wakas, narinig ni Shu ang kaguluhan at pumasok sa gusali sa pamamagitan ng bintana, inatake ang demonyo sa isang server room kung saan dumating din si Kesara. Napalibutan nila ang kalaban at handa na sanang tapusin ito nang biglang makatanggap si Shu ng tawag mula sa ina ni Ayano, ang presidente ng kumpanya. Sinabi ng ina ni Ayano kay Shu na ang demonyo ay may natitirang utak ng tao kaya kailangan itong hulihin ng buhay kahit anong mangyari. Malaking problema ito dahil wala sa kanila ang may gamit para manghuli ng demonyo at wala rin silang karanasan sa ganitong klase ng misyon dahil sanay lang silang pumatay. Iminungkahi ni Kesara na subukan niyang patamaan ng demonyo gamit ang likod ng kanyang espada, pero delikado pa rin iyon. Dahil dito, nag-online si Sho at nagsimulang maghanap ng mga espesyal na gamit, ngunit pinigilan siya ni Kesara at sinabing kasing mahal lang ng kikitain nila sa misyon ang presyo ng mga kagamitan kaya wala ring silbi. Habang nagtatalo sila, nakakita ng pagkakataon ng demonyo at tumalon pababa mula sa gusali. Sumilip sa bintana sina Sho at Kesara habang pinapaalalahanan siya ni Kesara na kung bibili siya ng kagamitan ay puro tipid na pagkain na lang ang kakainin niya sa susunod na buwan. Tiningnan siya ni Sho at kahit ganoon ay nag-order pa rin ng gamit, sinabing babawi na lang siya sa mas maraming photoshoot para kumita. Dumating agad ang delivery at nang makababa ang demonyo sa lupa ay biglang may dumating na truck at nabangga ito. Dahilan para mawalan ng malay. Bumaba si Sho at isang babaeng driver ang lumabas at iniabot sa kanya ang gamit para hulihin ang demonyo, na sa puntong iyon ay hindi na rin niya kinailangan. Isinakay ang demonyo sa stretcher at dinala sa ospital habang umuwi naman sina Sho at Kesara. Kinabukasan, nakakuha si Sho ng lihim na impormasyon tungkol sa isang Class B demon at agad niyang sinabi kay Ayano na kukunin niya ang trabaho kahit ano pa ang mangyari dahil desperado siya sa pera. Sa auction,
Muli niyang binabaan ng husto ang alok kumpara sa lahat ng kumpanya na ikinagalit ng mga ito, ngunit bago pa matapos ang bidding ay pinahinto sila ng auctioneer at inanunsyo na kanselado ang mga kasalukuyang alok dahil may bagong kondisyon. Lumabas na nilamon ng Caterpillar-type na demonyo ang isang radioactive core na kayang magbigay ng kuryente sa buong lungsod sa loob ng 1 linggo, kaya kailangan muna nilang mabawi ang core bago patayin ang demonyo. Ipinilit ni Shun na tatanggapin pa rin niya ang misyon sa parehong bayad kahit may dagdag na kondisyon na ikinagulat ng lahat. Makalipas ang ilang oras, dumating sila sa lokasyon at sinubukan ni Ayano at ng kanyang team na hulihin ng maayos ang demonyo, ngunit bigla itong nag-mutate at naging isang napakalaking demon moth. Sinira ng demonyo ang lahat ng lumilipad na drone bago tinarget ang mga nasa lupa at isa-isang winasak ang mga ito. Tumakas si Ayano gamit ang kanyang sasakyan ngunit muli siyang inatake habang pinapanood lamang ito ni Shu mula sa malayo. Maya-maya, dumating si Kisara sa likuran niya at agad niya itong hinalikan upang ibalik ang kanyang buong lakas. Sa sandaling iyon, tinarget na ng demonyo si Ayano at muntik na siyang matamaan ng isang dambuhalang bato, ngunit dumating si Kisara at pinaira piraso ito bago siya tamaan. Pagkatapos ay lumipad siya patungo sa demonyo, iniwasan ng mga atake nito at sinaksak ito, dahilan para mapilitang umatras ang halimaw. Nagpaputok ang Demon Moth ng mga energy ray patungo kay Kisara, ngunit madali niya itong iniwasan at paulit-ulit na umatake hanggang sa masaksak at mahiwa niya ang katawan ng demonyo, unti-unting pinahihina ang matigas nitong panlabas na baluti. Sinamantala ni Shu ang pagkakataon at inilabas ang kanyang sniper rifle, saka pinaputokan ng lantad na bahagi ng demonyo na tinamaan ni Kisara. Dahilan para umatras ito. Sa huling pagsubok na mabuhay, sinubukan ng demonyo na magpalabas ng isang napakalakas na energy ray, ngunit agad muling nagreload si Sho at pinaputokan ito sa eksaktong parehong bahagi, tuluyang pinatay ang demonyo. Kinabukasan, tinawag si Ayano sa isang shipyard dahil sa sagupaan ng dalawang magkalabang grupo ng mafia, kung saan ang isa ay nakipagkontrata at naging demonyo, brutal na pinaslang ang mga kalaban nito. Sa loob ng isang bakanteng bodega, nadatnan ni Ayano ang maraming bangkay at sugatan, at habang nagpapatuloy siya ay nakita niya ang kislap ng baril bago magsimulang magpaputok ang Demon Hazard. Umiwas siya at nag-utos sa kanyang team kung saan ang isa ay nagpaputok gamit ang sniper rifle habang ang isa naman ay gumamit ng rocket launcher hanggang tuluyang mapabagsak ang demonyo. Dumating ang pulis at inaresto ang mga natitirang sugatang miyembro ng mafia at ipinaliwanag ni Miles na sinwerte silang buhay pa dahil hindi mataas ang ranggo ng demonyong iyon. Habang inilalagay ang mga sugatan sa ambulansya, napansin ni Ayano ang isang binatang isinakay habang umiiyak ang kasintahan nito mula sa karamihan ngunit pinipigilan ng pulis. Samantala, magkasama sina Sho at Kisara sa isang candlelight dinner dahil walang kuryente sa kanilang lugar matapos mabigang makuha ang core. Ngunit kahit paano ay nakapaghapunan sila ng maayos dahil sila mismo ang tumalo sa demonyo. Kinabukasan, sinabi ni Shu kay Kisara na ipagdiriwang nila ang pag-abot niya ng 10,000 followers sa isang mamahaling kainan, ngunit paglabas nila ay huminto ang isang sasakyan at bumaba si Mikael upang kausapin si Kisara at subukang akitin siya gamit ang pera at luho, ngunit tinanggihan siya ni Kisara at umalis. Habang hindi pinapansin ni Shu ang panlalait ni Mikael, napansin ni Kisara si Ayano na may kasamang lalaking nakaitim. Kaya sinundan niya ang mga ito hanggang sa isang parke at palihim na kinunan ng litrato bago i-post online. Nang makita ni Sho ang notification, agad siyang pumunta sa parke at humingi ng paumanhin, at ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang isang investigador mula sa Anti-Demon Bureau na kasalukuyang humahawak sa kaso ng mga mafia na kinasasangkutan ni Ayano, at ibinunyag din niya na iniimbestigahan niya ang demonyong pumatay sa pamilya ni Sho ayon sa kahilingan ni Ayano. Nagalit si Sho at tinaboy si Ayano, sinabing dapat kinausap at isinama siya nito sa desisyong imbestigahan ang pumatay sa kanyang mga magulang. Habang abala siya sa paglalabas ng sama ng loob, nakatanggap ng tawag ang investigador mula sa pulisya na nagsasabing si Tony, ang binatang nakita nilang isinakay sa ambulansya habang umiiyak ang kasintahan nito, ay pinaslang sa loob mismo ng ospital. Agad na nagtungo si Shu sa ospital at nakausap si Miles na nagulat na patay na si Tony nang matagpuan nila at wala nang bakas ang salarin. Tinanong ng investigador kung maaaring gawa ito ng isang demon hazard, ngunit sinabi ni Miles na malabong demonyo ang may gawa dahil karaniwang kutsilyo lang ang ginamit. May marka pa ng kalabang grupo ng mafia at isinagawa ang pag-atake ng hayagan sa liwanag ng araw na nakunan ng mga kamera. Pagsapit ng gabi, naghintay si Shu sa labas ng hotel ni Ayano at humingi ng paumanhin sa ginawa niyang eksena sa parke. Sinabi niyang naniniwala siyang may koneksyon sa mga gang ang demonyong nagtangkang pumatay sa mayor at sinubukan niyang kumuha ng impormasyon, ngunit pinatigil siya ni Ayano at pinauwi. Ipinilit ni Shu na mas magiging epektibo kung magtutulungan sila.
Ngunit sinabi ni Ayano na hindi niya kailanman iniisip ang nararamdaman ng iba at ang panganib na idinudulot ng kanyang mga desisyon. Naalala niya ang isang gabing nung magkasintahan pa sila, naghihintay siya sa bahay habang magdamag na humahabol si Shu sa isang demon hazard, ngunit laking gulat niya nang aminin ni Shu na wala siyang naaalala kahit ano tungkol doon. Tuluyan siyang nabasag at tumakbo palayo habang umiiyak. Samantala, tinawag ang investigador sa isa pang crime scene kung saan tila nagkaroon ng kaguluhan ng mga miyembro ng gang na pumatay kay Tony. Sa loob, nakita niyang wasak at laslas ang paligid at maraming bangkay sa sahig, kaya mabilis siyang umatras at naghintay ng tulong mula sa isang espesyal na demon hunting team. Sa ilalim ng isang tulay, umiiyak si Ayano nang lapitan siya ni Kasara na nagbunyag na nasa kanya ang mga alaala na dating kay Shu. Ipinaliwanag niyang may kontrata sila kung saan maaari niyang kainin ang mga alaala ni Shu at sadyang binubura ang mga ito para hindi na muling mahulog ang loob niya kay Ayano. Dahil dito, nagalit si Ayano at napagtantong hindi iniisip ni Kasara ang tunay na damdamin ni Shu kundi ang panatilihin siya para sa sarili, kaya tumalikod siya at naglakad palayo sa dilim. Samantala, balisa si Shu at nag-iisa habang iniisip ang mga sinabi ni Ayano nang biglang may palasong tumama sa isang basurahan sa malapit. Ikinagulat niya ito at nakita ang isang sulat na may kinalalagyan ng punong himpilan ng gang. Agad siyang kumuha ng motorsiklo at nagmadaling pumunta roon kung saan nadatnan niya ang mga pulis na nakaabang sa labas. Hindi na siya nag-atubili at diretsyong sumugod papasok ng gusali na may hawak na baril. Sa loob, nakita niya ang isang babaeng nakapulang damit na walang awang pinapatumba ang mga miyembro ng gang gamit ang espada. Nang may isang lalaking magtangkang barilin siya, madali niya itong iniwasan at agad hiniwa ang leeg ng kalaban. Nagpasya si Shu na umatake at pinaputokan ng babae, ngunit mabilis lang itong umiwas at tumakbo papasok sa banyo ng kalalakihan. Sinundan siya ni Shu at napagtantong napapaligiran siya ng mga salamin na lalong nagpapahirap sa laban. Biglang lumitaw ang babae sa likuran niya at napilitan siyang magpaputok ng sunod-sunod habang patuloy siyang umiiwas sa napakabilis na galaw nito. Para mabawasan ang kalituhan, pinaputokan ni Shu ang halos lahat ng salamin, ngunit bago pa man siya makabawi ay nakatakas na ang babae palabas ng hindi napapansin. Paglabas niya ng banyo, nadatnan niya ang investigador na pumasok na rin bilang backup. May nakita silang isang miyembro ng gang na buhay pa, at agad nila itong tinanong kung may demon hazard bang sangkot sa grupo ni Tony. Sa huling hininga nito, ibinunyag ng lalaki na ang demonyong pumatay sa kanila ay hindi kasapi ng gang kundi ang kasintahan mismo ni Tony. Nabigla ang lahat dahil inakala nilang simpleng gang war lamang ang nangyari, ngunit malinaw na isa itong personal na paghihiganti. Agad na pagtanto ni Shu na balak patayin ng demonyo ang lahat ng may kinalaman sa insidente sa pantalan, kabilang si Ayano. Dahil nasa panganib ang buhay ni Ayano, ipinadala niya si Kisara upang protektahan ito at dumating siya sa tamang oras upang iligtas ito. Sumugod din si Shu kasama ang mga pulis ngunit nadatnan lamang niya si Ayano na sugatan at si Kisara na naiipit sa lugar. Kalaunan, napag-alaman nilang gumagamit ang demonyo ng mga salamin upang mag-teleport mula sa isang lugar patungo sa iba, kaya mabilis itong kumikilos at kayang pasukin ang kahit anong bahay. Ipinadala ni Shu si Ayano sa isang safe house at nakipagkita sa isang veteranong detective na si Tetsuya na humiling ng pakikipagtulungan at nangakong tutulong na matuklasan ang demonyong pumatay sa pamilya ni Shu at ilantad ang katotohanan tungkol sa mga demonyo sa publiko. Dinalaw ni Shu si Ayano sa safe house at inamin na naniniwala siyang maaaring buhay pa ang kanyang nakababatang kapatid na si Kana na inaakalang patay na, bagay na ikinagulat ni Ayano dahil ngayon lang niya ito narinig. Nang gabing iyon, biglang nag-teleport ang demonyo sa loob ng gusali at winasak ang mga gamit habang hinahanap si Ayano. Dumating din si Kisara at agad nakipagsagupaan sa demonyo sa isang mabilis at matinding sword fight. Napansin ni Kisara si Ayano na nagtatago sa isang sulok at nilapitan siya, binuwal sa sahig at sinimulang sigawan dahil sa galit. Samantala, winasak ng demonyo ang lahat ng salamin sa loob at nabigla si Shu nang maramdaman ang isang espada sa likod niya, ngunit si Kisara pala iyon na galit na galit. Sinabi niya kay Shu na ibigay sa kanya ang buong lakas nito para matalo ang demonyo at agad niya itong hinalikan upang kunin ang kapangyarihan na kailangan niya. Matapos ang halik, bumagsak si Shu at nawala ng alaala sa lahat ng nangyari noong gabing iyon habang sumugod si Kisara sa demonyo. Lumaban ang demonyo at karamihan sa mga atake ni Kisara ay napigilan. Muli siyang umatake ngunit gumalaw ang demonyo sa ilalim ng lupa at lumitaw mula sa ibang direksyon para umatake. Muntik nang maibigay ng demonyo ang huling suntok nang biglang sumingit si Shu at inundayan ito ng siko. Naitulak palayo ang kalaban. Sinubukan niyang suntukin ang demonyo ngunit umatras ito at nagtangkang tumakas sa pamamagitan ng paglusot sa pader, subalit inihagis ni Shu ang kanyang anti-demon projectile na tumama sa tiyan ng demonyo at pinatigil ito sa gitna ng pag-escape.
Sinamantala yun ni Kasara at sumugod, sinaksak ang demonyo sa parehong bahagi at tuluyang pinatay ito. Pagkatapos ng laban, biglang umalis si Kasara at ilang araw na ang lumipas nang hindi ito bumabalik sa apartment ni Shu at wala ring anumang contact. Nag-alala si Shu sa kalagayan niya at paulit-ulit na sinubukang makipag-ugnayan ngunit walang sagot. Kalaunan, nagplano siya ng isang ambush para sa informant na nagbibigay sa kanya ng mga lihim na impormasyon. Pumunta siya sa isang istasyon ng tren at umupo sa isang bangko, at pagdating ng informant ay inutusan siyang kunin ang isang tablet mula sa basurahan. Nang gawin niya ito, tumugtog ang isang video ng isang blondeng babae na lumalaban sa pulis at iba pang demon hunting companies. Bago pa siya makapagtanong, tumakas ang informant at kahit anong habol ni Sho ay hindi niya ito nahuli. Nang maglaon, dumalo siya sa isang auction meeting kung saan napag-usapan ng naturang babae, at doon isiniwalat ng ina ni Ayano na kabilang siya sa isang organisasyong Europeo na mahigit 1,000 taon nang lumalaban sa mga demonyo sa buong mundo at siya mismo ang nag-recruit kay Shu noon. Bagamat wala itong anumang naaalala tungkol doon. Pauwi na si Shu nang makatanggap siya ng tawag mula kay Ayano na sumisigaw at sinasabing lumayo siya sa apartment niya, at nang marinig niya ang takot sa boses nito ay agad siyang naghanda ng baril. Biglang sinipa ang pinto at itinapon siya palabas ng gusali, at lumabas ang blondeng babae na nagngangalang Sharon at sinubukang tapusin siya. Sinubukan ni Shu na abutin ang baril ngunit hinaranggan niya ito at sunod-sunod siyang inatake hanggang sa mapatomba at masaktan ng husto. Habang inuulan siya ng suntok, biglang sumulpot si Kasara mula sa likuran at tinangka siyang tag-in ng espada, ngunit naiwasan ito ni Sharon at mabilis na umatras. Kitang-kita na kilala ni Kasara si Sharon at tila may takot siya rito. Dinala si Shu sa ospital at nanatiling walang malay, habang magkasama sa tabi niya sina Kasara at Ayano. Nang makatanggap ng mensahe si Kasara, tahimik siyang umalis at iniwan si Ayano na magbantay kay Shu. Pumunta si Kasara sa isang abandonadong gusali at binasa ang mensahe na naglalaman ng lokasyon. At maya-maya ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Sharon na nagsabing mag-isa na lamang siya. Tinawag ni Kasara ang kanyang espada at naghanda para sa laban, ngunit bago pa niya mahanap kung nasaan si Sharon ay bigla siyang binaril mula sa itaas. Agad siyang umatras at humanap ng masisilungan, at nang sumilip siya ay nakita niyang suot ni Sharon ang isang espesyal na mekasuit habang hinahanap siya. Muling nagpaputok si Sharon at tinamaan si Kasara, ngunit karamihan sa mga bala ay naitaboy niya gamit ang espada. Sumugod si Kasara at sinubukang umatake, ngunit hinaranggan ni Sharon ang kanyang espada at gumamit ng isang demonic slime-like na substansya na lumabas mula sa suit upang umatake. Mabilis na umatras si Kasara at tinangkang hiwain ang mga papalapit na slime projection, ngunit isa sa mga ito ang bumaon sa kanyang binti. Tumakbo siya palayo at napansin niyang hindi naghihilom ang sugat niya. Ipinaliwanag ni Sharon na ang mga mataas na uri ng demonyo tulad ni Kasara ay halos hindi tinatabla ng sandatang gawa ng tao, ngunit mahina sila laban sa purong demonic attacks. Sinubukan ni Kasara na tumakas, ngunit hinaranggan ni Sharon ang kanyang daan gamit ang mga demonic projection. Itinaas ni Kasara ang espada para umatake, ngunit agad siyang sinaksak ni Sharon sa katawan at bumagsak sa lupa. Lumapit si Sharon para tapusin siya, ngunit biglang binulag siya ni Sho gamit ang isang flashbang grenade at hinayla si Kasara sa likod ng isang haligi. Sa kabila ng kanyang mga sugat, hinalikan ni Shu si Kasara upang bigyan siya ng dagdag na lakas, at matapos nito ay nawalan siya ng malay. Nagsimulang umagos ang kapangyarihan kay Kasara at unti-unting naghihilom ang kanyang mga sugat. Pinaputukan siya ni Sharon, ngunit ngayon ay naiwasan na niya ang bawat bala at sumugod, winawasak ang isa sa mga robotic arm ng mechasuit. Tinangka ni Sharon na umatake kay Shu, ngunit naprotektahan siya ni Kasara at saka nagpakawala ng sunod-sunod na aerial strikes na unti-unting winasak ang armor ng kalaban. Bumagsak si Sharon at sinamantala ito ni Kasara upang ibaon ng malalim ang kanyang espada sa mechasuit, tuluyang winasak ito at pinatumba si Sharon. Dinala niya si Shu sa ligtas na lugar at nang magkamalay ito ay sabay silang umuwi. Nagpasya si Shu na kausapin si Sharon upang alamin kung bakit siya nasa lungsod, ngunit wala siyang nakuhang mahalagang impormasyon kaya umalis na siya sa selda. Habang palis na siya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Tetsuya na halatang balisa at nagmamadaling pinapapunta siya sa parking lot. Bigla niyang narinig ang pagtigil ng sasakyan ni Tetsuya at ang putok ng baril, kaya agad siyang tumakbo kasama si Kasara papunta sa lugar at natagpuan si Tetsuya na patay sa loob ng kanyang kotse. Bumagsak si Shu sa kawalan ng pag-asa dahil isa si Tetsuya sa iilang taong handang tumulong sa paghahanap ng pumatay sa kanyang pamilya. Bigla nilang nakita ang isang aninong tumatakbo sa parking lot at hinabol nila ito. Nakilala ni Shu ang lalaki bilang ang informant na nagbibigay sa kanya ng impormasyon at inakalang siya ang pumatay kay Tetsuya.
Matapos ang maikling habulan ay nahuli nila ito at ibinunyag ng lalaki ang kanyang pagkakakilanlan bilang si Mikael, ang anak ng kasalukuyang mayor. Binalaan siya ni Shu na ilalantad ang katotohanan, ngunit iginiit ni Mikael na hindi siya ang pumatay. Dinala niya sila sa isang lihim na pasilidad kung saan laking gulat nila nang makita ang napakaraming taong nagbabantay ng mga monitor na nagpapakita ng mga CCTV feed mula sa buong lungsod. Lumabas na kontrolado ni Mikael ang lahat ng kamera sa lugar kaya palagi siyang may impormasyon. Kinuha nila ang footage ng pagpatay kay Tetsuya, ngunit nadismaya sila nang makita lamang ang likuran ng isang taong may hood na bumaril sa kanya. Kinabukasan, pumunta si Shu sa libing ni Tetsuya at habang pauwi ay inalok siya ni Miles, isa sa kanyang pinakamatagal na kaibigan at tagapag-alaga na nag-alaga sa kanya sa loob ng isang taon noong bata pa siya matapos mamatay ang kanyang mga magulang nang sakay sa sasakyan. Habang nasa loob ng kotse, napansin ni Shu ang tato sa braso ni Miles at biglang na-realize niyang siya ang pumatay kay Tetsuya. Tahimik siyang naupo at tinanong si Miles kung bakit niya ginawa iyon. Ipinaliwanag ni Miles na nadiskubre ni Tetsuya ang katotohanan dahil siya lamang ang may direktang kaalaman tungkol sa mga demonyo maliban kay Miles mismo. Dahil dito, napilitan si Miles na patayin ang kanyang sariling partner. Dinala niya si Shu sa isang liblib na parke at sinabi ni Shu na habang nag-uusap sila ay pinalilibutan na siya ng pulis. Alam na ito ni Miles, kaya nag-transform siya bilang demonyo. Lahat ay nagulat at nagsimula silang magpaputok. May energy shield si Miles na pumoprotekta sa kanya mula sa lahat ng bala at eksplosibo. Tinanong ni Shu si Kasara kung may posibilidad bang mahuli siya ng buhay, ngunit sinabi nito na wala. Sinabi ni Kasara kay Shu na iwan ang anumang damdamin dahil pumatay si Miles kay Tetsuya at kung hindi siya mapipigilan ay papatayin niya ang marami pa. Gumamit si Miles ng kanyang chains para atakehin si Ayano at nasugatan ito, ngunit bago niya tuluyang mapatay si Ayano, dumating si Sharon sakay ng motorbike at iniligtas siya. Bumaba si Sharon at ginamit ang kanyang shoe blade para umatake kay Miles ng sunod-sunod, ngunit mabilis siyang nakapag-regenerate. Sinubukan niyang suntukin si Sharon ngunit naantala ito ni Ayano, na nagbigay daan kay Sharon upang umatras. Sa wakas, nagising ang isip ni Sho at binigyan niya ng pahintulot si Kasara na patayin si Miles ngunit inutusan siyang iligtas ang kanyang mga alaala. Hinalikan niya si Kasara upang ibigay sa kanya ang lahat ng lakas na kailangan niya at sumugod si Kasara kay Miles sa tamang oras upang putulin ang kanyang chains na nakatarget kay Sharon at Ayano. Tinapak siya ni Miles, ngunit muli siyang sumugod, iniiwasan ng mga chains at tuluyang naputol ang lahat ng ito. Sinuntok siya ni Miles ngunit na-block ni Kasara gamit ang espada, saka siya na-launch sa ere. Agad siyang nag-adjust at sinaksak si Miles sa likod mula sa taas. Kinuha niya ang espada at itinapon si Kasara palayo. Sa kaagad binago ni Miles ang target at sumugod kay Shu na nagload ng baril at pinaputok siya sa ulo, tuluyang napatay si Miles. Kinuha ni Kasara ang alaala ni Miles at lumabas ang katotohanan, noong bata si Shu, naging mabuting kaibigan ni Miles ang kanyang mga magulang. Isang araw, nagkasakit ng malubha ang anak ni Miles at halos lagi siyang nasa ospital. Nakontak siya ng pinakamalakas na demonyong si Asmodeus na nangako na kung susundin niya ang mga utos nito ay gagaling ang anak niya. Pumayag si Miles at noong gabing iyon sa isang kuweba, natuklasan niyang si Asmodeus ay kumikilo sa anyo ng ina ni Shu. Nakita niya si tatay ni Shu na namamatay sa sahig at hawak ni Asmodeus si Kana, ngunit pinrotektahan ni Miles si Shu dahil hindi ito sakop ng kontrata. Nang lumabas si Miles ng kuweba kasama ang walang malay na si Shu, may sumabog sa likod niya na nagbaha sa buong kuweba. Gumaling ang anak ni Miles at sinimulang alagaan si Shu bilang sariling anak. Pagbalik nila sa base, natagpuan nila si Sharon na nakahiga sa sofa, mukhang kaakit-akit at kumakain ng maraming junk food. Magkasama silang umupo at sinimulang talakayin ang misteryo tungkol kay Asmodeus at kung bakit napatay ang tatay ni Shu. Naglabas si Sharon ng isang simpleng PowerPoint presentation at ipinakita na sa kasaysayan, may isang demonyo na palaging nagbabago ng anyo at lumilitaw bilang iba't ibang babae na mukhang kahangahangang MILFs. Bukod dito, tuwing lumalabas ang demonyo, maraming ibang demonyo ang laging naroroon at nasa Syra ang buong paligid. Ang demonyong ito ay kumokontrol lamang sa mga magagandang batang babae at palaging nag-iiwan ng isang salungguhit na bakas, kaya alam nilang iisang demonyo na ang kanilang hinahabol sa loob ng daan-daang taon. Napag-isip-isip ni Ayano na posibleng lumitaw si Asmodeus sa lungsod 12 taon na ang nakalilipas at iyon ang simula ng sunod-sunod na pag-atake ng mga demonyo. Tumutol ang kanyang ina at sinabi na unang dumating ang mga demonyo sa lungsod bago lumitaw si Asmodeus, na sinusundan ng mahalagang core ng lungsod na naaakit sa lahat ng demonyo. Ayon sa kanya, lahat ng lihim ay nakatago sa minahan na nasira 12 taon na ang nakalipas sa gitna ng karagatan. Tumayo si Ayano at naghanda para siyasatin ang buong minahan para sa anumang posibleng palatandaan.
Lumabas siya ng silid kasama sina Shu at Kasara, at tiniyak kay Shu na malalaman nila ang katotohanan at mahahanap ang kanyang kapatid na si Kana kahit ano paman. Ngunit tila nawawala si Shu at nagpasalamat lamang bago tumakbo palayo. Naikinalungkot ni Ayano. Galit siyang tumingin kay Kasara na alam niyang dahilan kung bakit nawawala ang alaala ni Shu. Lumabas si Ayano at sumakay sa kotse upang sunduin ang kanyang kaibigang si Laifa. Tanong niya kay Laifa kung ano ang gusto nito habang abala at ipinakita ni Ayano ang ilang larawan ng karagatan. Naguluhan si Laifa ngunit ipinaliwanag ni Ayano na ito ang pangkalahatang lugar kung saan dating naroon ang minahan at hinihingi ang eksaktong lokasyon nito. Sinabi ni Laifa na hindi maaabot ang lugar para sa mga sibilyan. Dinirekta ni Ayano ang kotse patungo sa isang tulay at muling tinanong kung bakit itinago ng gobyerno ang lahat ng impormasyon sa publiko. Nang tumanggi si Laifa, kumilos si Ayano at humawak ng baril, muling nagtanong sa eksaktong lokasyon ng minahan, ngunit sabi ni Laifa, hindi niya alam. Biglang napansin ni Ayano ang isang bagay sa malayo at biglang ibinaling ang kotse para maiwasan ng isang missile. Labis siyang nagulat at tinanong si Laifa kung siya ang nagtaksil sa gobyerno, ngunit halatang takot at naguguluhan si Laifa at sinabing wala siyang alam. Biglang sumalpok sa kotse ang isang blondeng lalaki na may metal na braso at sinabing pakakawala ni Ayano si Laifa. Samantala, sumigaw ang matabang lalaki at ang lalaking afro sakay ng isang tangke na napapalibutan na siya at pati ang kanilang headquarters. Ayon sa utos ng gobyerno, biglang bumukas ang TV sa loob ng kotse at lumitaw si Mikael na nagtatanong kay Laifa kung ayos lang siya. Nagalit si Ayano dahil sa pagputok ng missile, ngunit sinabi ni Mikael na dahil inabduct ni Ayano ang isang government official, itinuturing itong terorismo kaya kinakailangang gumamit ng karahasan. Sinagot ni Laifa na nagdadrive lamang sila ni Ayano at ligtas siya. Ngunit hindi nagpakabait si Mikael at pinapilit si Ayano na sumuko, kung hindi ay ipapadala nila ang kanyang ina sa Mill Manor. Hindi na matiis ni Ayano ang sitwasyon at sinimulang bumaba ng kotse nang biglang dumating ang isang malaking chopper na pinondohan ng pamahalaang Amerikano na may malalaking armas. Lahat ay nagulat nang makita ito at napansin ni Ayano na ang piloto pala ay si Shu mismo. Lumabas sa TV ang ina ni Ayano at sinabi na dapat agad sumakay si Ayano sa chopper kasama si Shu, ngunit nagduda si Ayano dahil kulang pa ang alaala ni Shu, paano niya mahahawakan ang chopper. Gayunpaman, mukhang maayos lang si Shu habang nakahiga sa cockpit at nagpapabagsak ng fire sa mga tangke at sa mga murang kopya ng Winter Soldiers. Na tinataboy sila. Sinabi ng ina ni Ayano na kahit ilang bagay pa ang makalimutan ni Shu, hindi niya malilimutan kung paano lumaban dahil nakaukit iyon sa kanyang mga kalamnan. Humarap si Ayano kay Laifa at agad naman itong na-transfer ang eksaktong coordinates ng minahan sa cellphone ni Ayano. Nagpasalamat siya kay Laifa at agad silang lumipad kasama si Shu patungo sa minahan na nakalubog sa ilalim ng dagat. Samantala, sumakay si Kasara sa isang bangka kasama si Sharon at sabay nilang tinatahak ang dagat. Sinabi ni Kasara kay Sharon na hindi na niya pwedeng ilagay sa panganib si Shu at siya na ang magliligtas sa kapatid nito. Humingi si Sharon ng pendrive na may lahat ng data. At ibinigay ito sa kanya ni Kasara. Ipinakita ni Sharon na si Asmodeus ay tila isang nabigong artist na mahilig gumawa ng mga logo sa mapa ng mundo sa pamamagitan ng pag-atake sa mga lugar gamit ang Demon Horde. Ipinakita rin niya ang mapa ng lungsod at ipinaliwanag na lahat ng pag-atake hanggang ngayon ay bumuo ng parehong disenyo na nangangahulugang ang huling atake ay malapit sa minahan na nakalubog sa dagat. Napag-alaman nila na pinangibabawan ni Asmodeus ang ina ni Shu 16 na taon na ang nakalipas. At mula noon ay hawak na nito si Kana, kapatid ni Shu. Napagtanto ni Kasara na ipinanganak si Shu bilang ganap na tao, ngunit noong isinilang si Kana ay pinangibabawan na ang kanilang ina, kaya kalahating demonyo si Kana. Pinuri niya ang ama ni Shu sa kanyang ginawa. Ayon kay Sharon, ang tunay na layunin ni Asmodeus ay lumikha ng isang lipunan kung saan magkakasamang mabubuhay ang tao at demonyo, ngunit halos imposibleng mangyari ito. Idinagdag niya kay Kasara na posibleng nakakulong pa rin sa ilalim ng dagat ang kapatid ni Shu sa minahan. Kung saan pwedeng gamitin si Kana para buksan ang isang portal at tawagin ang malaking demon horde sa lungsod na makakapatay ng milyon-milyong tao. Sa wakas, nakarating sila sa minahan at pumasok sa madilim na kuweba, papunta sa gitna. Doon, nakita nila ang isang batang babae na nakatali at walang malay. Hindi makapaniwala si Kasara at nilapitan upang hawakan si Kana, ngunit bigla siyang nakaramdam ng panganib at umiikot para harangin ang isang sipa mula kay Sharon. Bumagsak si Sharon ng may ngiti sa mukha at nagtanong si Kasara kung ano ang iniisip nito. Sagot ni Sharon na hindi pwedeng mabuhay si Kana dahil palaging may panganib na magamit siya upang buksan ang portal sa Demon World. Tumayo si Kasara at sinabing hindi siya magpapahintulot na saktan si Kana dahil siya na lamang ang natitirang pamilya ni Shu.
Samantala, nalaman na ni Mikael ang tungkol kay Asmodeus at kung paano mabubuksan ang gate papuntang Demon World. Sa mind na yun, agad nagbigay ng green signal si Mikael para sa isang nuclear, parang kay Putin, at pinindot ang button na naghahanda sa satellite para sa isang napakalakas na pagsabog. Biglang nagsimulang maglow ang likod ni Kana at gumalaw siya, at isang napakalaking kamay ang lumabas mula sa kanyang likod. Sa parehong oras na pinapaputok ang energy beam mula sa satellite papunta sa isla. Direktang tinatamaan ang lugar na nilalapitan ni Shu at Ayano sa kanilang chopper. Sumigaw si Shu nang walang magawa, iniisip na nawala na sina Kana at Kasara magpakailanman. Ngunit nang hamupa ang alikabok, napansin nilang buo pa rin ang isla. Naguluhan si Mikael at nagtaka kung bibilhin ba nila ang mga nok sa Chinatown. Biglang sumulpot mula sa lupa ang isang napakalaking kamay at umaabot sa langit habang si Kasara sa kanyang demonic form ay bitbit si Sharon. Napagtanto nilang kinokontrol na ni Asmodeus si Kana. Mula sa napakalaking kamay, unti-unting lumalabas ang maliliit na kamay na sumusunod kay Sharon habang sinusubukan niyang hawakan ito. Sinabi ni Sharon kay Kasara na pakawalan siya at nagsimulang sipa-sip-in ang mga tentacle na papunta sa kanya, pababa patungo sa core, habang si Kasara ay sumisid sa ere at hinihiwa ang mga tentacle gamit ang espada. Tumingin si Shu kay Ayano at sinabi na hawakan niya ang controls, habang napapansin niya si Sharon na nakikipaglaban sa mga tentacle, ngunit nahuli rin ito at tinama sa lupa. Nakatingin si Kasara mula sa taas na may kaba at hinawakan ng kanyang espada, handa sa laban. Biglang lumitaw ang maraming human clones mula sa kamay, kasama na ang isang kopya ni Kasara mismo sa harap niya. Habang nakatuon siya, biglang may lumabas na kamay mula sa likuran at hinawakan ng kanyang katawan. Lumapit ang clone at hinawakan ng kanyang lalamunan. Sinusubukang strangulate siya. Nang mukhang wala ng pag-asa, biglang may sumuntok sa clone mula sa likuran, si Shu. Tumingin ang clone kay Shu ngunit hindi nag-atubili, binaril niya ito sa shreds, pinalaya si Kasara mula sa demonyo. Tumakbo siya patungo kay Kasara na nakahandusay, niyakap siya at sinabing dapat siyang halikan para maibalik ang kanyang enerhiya, at hindi niya iniintindi kung ilang alaala ang kukunin nito mula sa kanya. Ngunit umiyak si Kasara at sinabi na hindi niya kaya. Natatakot siyang tuluyang makalimutan ni Shu kung sino siya. Biglang may sumaksak sa kanya mula sa likuran, damaloy ang dugo mula sa kanyang tiyan. Nagulat si Shu nang makita ang isang sibat na nakapasok sa katawan ni Kasara at lumikha ng portal sa likuran. Ang may hawak ng sibat ay si Kana, kapatid ni Shu. Sinubukang tanggalin ni Kasara ang sibat ngunit hindi niya magawa at biglang nagkaroon ng mga visions ng batang Shu. Nagsimulang mag-glow ang paligid at dinala ni Ayano ang kanyang chopper hanggat malapit sa kamay. Sumisigaw kay Shu na sumakay. Sinabi ni Shu kay Kasara na hindi niya siya maiiwan, ngunit sinabi ni Kasara na iligtas niya ang sarili niya, ngunit matigas ang ulo si Shu at ayaw siyang iwan. Biglang sumugod si Sharon mula sa likuran, hinarap si Shu sa kanyang baywang at kumapit sa chopper, naiwan si Kasara mag-isa. Biglang nawala ang buong demonic hand sa hangin habang nakalutang at naipit si Kasara sa ere. Habang nakatingin kay Kasara si Kana ng galit, muling hinawakan ni Kasara ang sibat at biglang dumaloy sa kanyang utak ang maraming alaala ni Shu. Nalaman niya na si Shu ay isang tunay na lalaki at nakipagrelasyon na rin sa parehong Ayano at Sharon ng maraming beses. Labis itong ikinagalit niya at tuluyan niyang naalis ang sibat sa kanyang katawan. Tumalikod siya kay Kana na bulag sa galit at halos hiwain ang kanyang maliit na ulo, ngunit sa huling sandali, naalala niya na si Ka ay kapatid ni Shu. Nagbigay ito ng sapat na oras kay Ka upang i-charge ang kanyang beam at pinaputok si Kasara na nahulog sa dagat ng walang malay habang si Shu ay nakatingin lamang, walang magawa, nakabitin sa chopper. Nagdesisyon si Ayano na lumikas mula sa lugar, ngunit biglang lumitaw si Kana sa harap nila at sinimulang i-prime ang kanyang magic attack diretso sa kanila. Sumigaw si Ayano na mamamatay ang kanyang kapatid kung tatamaan nila sila, at pansamantalang huminto si Kana, tumingin kay Shu, ngunit bago siya makagawa ng kahit ano. Isang napakalaking laser ang bumalat sa kanya. Lumabas na pinanood ni Mikael ang lahat at nagdesisyon siyang ainok si Kana. Nang hamupa ang alikabok, lumulutang pa rin si Kana sa ere. Nagalit si Mikael sa kanyang Chinatown Nox at nagdesisyon na ainok siya muli, sa pagkakataong ito, naapektuhan siya, nawala ang kanyang mga pakpak at nahulog sa dagat katabi ni Kasara. Dinala agad ni Ayano at ng iba si Kasara sa ospital. Sinabi ni Sharon na walang mahanap na heartbeat o brainwave sa kanya. At ang mga sugat na madali namang gumaling sa isang demonyo ay nanatiling bukas. Tinanong ni Ayano kung gising pa siya, ngunit sinabi ni Sharon na hindi pa pwedeng mag-conclusion dahil hindi siya tao. Tinanong din niya tungkol kay Kana kung na-recover na, ngunit sinabi ni Sharon na ayon sa satellite data, bumagsak siya sa dagat ng 200 metro at nakahiga sa ilalim ng dagat nang hindi gumagalaw.
Tinanong ni Ayano kung patay na siya, ngunit nagduda si Sharon, paliwanag na si Ka ay buhay ng 12 taon na may sibat sa dibdib. Ang laser beam ay pansamantalang pumihil sa kanya at hindi magtatagal ay babangon muli. Tinanong ni Ayano kung may posibilidad na mabuhay siya muli bilang tao, ngunit sinabi ni Sharon na nakadepende iyon sa kanya at kung may makakapagbalik ng natitirang humanidad sa kanya. Binigyan ni Sharon ng babala si Ayano na ang simbahan kung saan nagmula si Kana ay itinuturing siyang S-rank demon. At magpapadala sila ng mas maraming ahente para tapusin si Kana. Nag-aalala si Ayano, ngunit sinabi ni Sharon na malamang ay masisira ang lungsod bago pa makarating ang mga ahente sa lugar. Samantala, abala si Mikael sa pagplano ng depensa ng lungsod kung paano tuluyang sisirain ng demonyong ito habang sinasabi ng kapatid niyang si Lifa na si Kana ay kalahating tao pa rin at may posibilidad na mailigtas. Tumugon si Mikael na napakataas ng panganib kung susubukan nilang iligtas siya. At kung mabibigo, sisirain nito ang buong lungsod. Ang pinakamainam na paraan, ayon sa kanya, ay tuluyang puksain ang S-rank demon. Tinanong ni Lifa kung alam ng mga tao sa lungsod ang malakihang banta, ngunit sinabi ni Mikael na wala silang ideya at hindi niya gustong lumikha ng panik, kaya nagpakalat na lamang siya ng pekeng balita tungkol sa pagputok ng ilalim ng bulkan sa karagatan. Samantala, abala ang ibang demon hunters sa lungsod sa pagwasak ng mga lower class demons para kumita ng pera. Dahil sa nangyari kay Kana, maraming mababang ranggong demonyo ang lumitaw sa lungsod. Nagpasya ang mga demon hunters na sapat na ang kinita nila para makapagpahinga ng ilang sandali, ngunit pinaalalahanan sila ng isa na may S-rank demon pa rin sa dagat. May isang nag-claim na hindi niya kayang labanan ang S-rank demon at plano na lang niyang lisanin ang lungsod, pero sinabi ng Afro guy na kung hindi nila susubukan ipagtanggol ang lungsod, ganap itong masisira. Nagdesisyon silang pag-isipan ito, ngunit karamihan ay gusto pa rin lisanin ang lugar. Samantala, nakaupo si Shu sa tabi ni Kasara, hawak ang kanyang kamay at nananalangin sa Diyos na gumaling siya. Napagpasyahan niyang wala ng karapat-dapat ipaglaban sa lungsod, at kapag gumaling si Kasara, aalis na siya kasama siya at hinding-hindi na babalik. Sa isang milagro, gumising si Kasara at sinabi kay Shu na wala siyang pakialam sa anumang bagay maliban kay Shu at ipinangako na palagi siyang poprotektahan. Agad na niyakap ni Shu ng mahigpit si Kasara habang sinasabi nito na nakipaglaban na siya ng sapat at pinipilit siyang mangako na aalis sa lungsod at huwag na makialam sa mga demonyo. Ngumiti si Shu at sinabi na aalis silang dalawa, ngunit umiling si Kasara at sinabi na hindi niya kaya iwan siya. Sinabi ni Shu na pwede niyang kunin lahat ng kanyang alaala kung iyon ang magpapalakas at magpapagaling sa kanya. Tinanong ni Kasara kung sigurado siya at sumagot si Shu na oo. Agad siyang niyakap ni Kasara at hinalikan ng matagal, ngunit sa halip na makalimutan ang kanyang alaala, unti-unti itong bumabalik kay Shu. Nagulat siya at sinubukang pigilan ito, ngunit hinawakan siya ni Kasara at patuloy siyang hinalikan. Naalala niya ang panahon bago niya nakilala si Kasara, noong kasama pa niya si Ayano at nasa relasyon pa sila. Isang umaga, nakipagkita siya kay Ayano sa isang restaurant at nag-break, sinasabing hindi na ito gumagana sa pagitan nila. Tinanong ni Ayano kung sa dahilang walang silbi siya sa kusina o hindi makagawa ng sandwich, ngunit sinabi ni Shu na hindi iyon ang dahilan. Naiiyak si Ayano. Ipinaliwanag ni Shu na magkasama lang silang sapat para talunin ang D-rank demons at wala nang iba pa, kaya kailangan niyang maglakbay upang hanapin ang sarili niya. Sa kanyang paglalakbay, nakasalubong niya si Sharon na rin ay naroon upang hanapin at sirain ang isang super strong demon na buhay pa ngunit naka-freeze sa loob ng kuweba. Nasa bangayan sila, handa nang patayin ang isa't isa para maabot ang demonyo, ngunit sa huli, nakipagdeal si Shu, sinabing hindi siya interesado sa demonyo kundi sa pera na nakatago sa kuweba. Nagkaisa sila at pumasok sa kuweba, kung saan natagpuan nila ang katawan ni Kasara na may espada sa dibdib. Dinala ni Shu si Kasara pabalik sa kanyang apartment, gumawa ng magic symbol sa sahig, inilapag siya, at binuksan ang libro para pag-aralan ang iba't ibang paraan ng pagbuo ng kontrata sa pagitan ng demonyo at tao. Sa huli, pinili niyang gamitin ang kanyang mga alaala bilang kabayaran para kay Kasara na tuluyang sumusunod sa kanya at binuo ang kontrata sa pamamagitan ng paglalagay ng kamay ni Kasara sa kanyang ulo. Natuloy ang kontrata at nag-work, ngunit nagdulot ito kay Shu ng matinding sakit ng ulo na pinapilang siya sa sahig. Nang marinig niya si Kasara na tinatawag siya, bumangon siya at dinala siya pabalik sa lungsod upang magamit siya sa pagpatay ng lahat ng iba pang demon sa paligid. Pagkatapos noon, iba na ang takbo ng laro, ginagamit pa rin ni Ayano ang kanyang walang silbing baril para labanan ng mga monsters, habang si Shu naman ay nagdidraw ng magic circle at gumagawa ng isang-isang hour contract kay Kasara kapalit ng 3 araw ng kanyang alaala. Pagkatapos nito, nawawala sa kamalayan si Shu, at si Kasara ang sumusulpot at sumisira sa demonyo sa literal na isang atake lang.
Nasaksihan ito ng agency, at kinabukasan ay nakuha ni Shu ang kanyang solo license bilang Demon Hunter sa lungsod. Sinabi ni Ayano na pwede naman sana siyang makipagtulungan sa agency, pero walang pakialam si Shu at sinabi na may limitasyon ng mga tao habang ang mga demonyo ay mas mahusay sa lahat. Nasaktan si Ayano at dahil sa selos, direkta niyang tinanong kung nakatira ba siya kasama si Kasara. Aminado si Shu at sinabi ni Ayano na mawawala na lang siya kung patuloy siyang gagawa ng kontrata sa demonyo. Ngumiti lang si Shu at sinabing may foolproof siya na paraan para makawala sa kontrata. Pagbalik sa bahay, naglabas si Shu ng malaking libro at ibinigay kay Kasara, sinasabing gusto niyang gawing mas simple ang ritual dahil nakakainis ang paggawa ng magic circle at early contracts. Sa ganitong paraan, nakatali sila sa kontrata hanggang sa kanselahin ito. Sinabi niya na ito ang terms and conditions, pwede itong basahin ni Kasara, pero puro basic lang at walang masyadong interesting. Sinabi niya rin na magsisimula ang ritual sa loob ng 6 na oras at umalis. Si Kasara, na mahilig sa pagbabasa, sinuri ang libro at napansin na may kulang sa isang term. Binuksan niya ang huling pahina at gamit ang kanyang demonic powers, na-zoom niya ang napakaliit na sulat, nakasulat na pwede palaging i-cancel ni Shu ang kontrata anumang oras at hindi na niya kailangan humingi ng pahintulot kay Kasara. Pagsapit ng gabi, naghanda sila para sa ritual at pumasok si Kasara sa magic circle. Sinabi ni Shu na matapos ang ritual, nakatali sila sa kontrata hanggang sa kanselahin ito at pwede na niyang simulan ang kontrata kung handa siya. Sinabi ni Kasara na handa na siya, ngunit sa halip na ilagay ang kamay sa ulo ni Shu, yumuko siya at hinalikan siya sa labi. Naguluhan si Shu, ngunit sinabi ni Kasara na kumpleto na ang kontrata. Tinangka niyang ipaliwanag na para matapos ang kontrata kailangan ilagay niya ang kamay sa ulo ni Shu, pero ngumiti si Kasara at sinabi na wala naman ganitong nakasaad sa kontrata. Agad na hinanap ni Shu ang kontrata at nakita na inedit pala ni Kasara ang terms, nakasulat na magsisimula ang kontrata sa isang halik at sa bawat halik ay may lalabas niya lahat ng kanyang kapangyarihan. Nag-alala si Shu na baka na-edit din niya ang bahagi tungkol sa pagkansela ng kontrata. Tama ang hinala ni Shu, paglingon niya, nandoon si Kasara sa likod niya at lumalabas na siya mismo ang nag-edit ng kontrata. Nakasulat na ang kontrata ay matatapos lamang kung gusto ni Kasara at siya lang ang may kapangyarihang i-cancel ito. Biglang bumalik si Shu sa realidad at hinawakan si Kasara, tanong kung ano ang ginawa niya, pero lumalabas na nakansela na pala ni Kasara ang kontrata at nawala na lahat ng kanyang alaala. Tinanong niya si Shu kung sino siya. Samantala, nagising na si Kana mula sa kanyang power nap at lumipad sa ibabaw ng dagat pagkatapos ay nagpakawala ng isang malakas na beam sa malayo. Tumama ito sa isang airport at sinira ang maraming eroplano habang si Mikael ay nagtatangkang itago ang pangyayari mula sa publiko. Sa wakas, matapos matalo, iniutos niya na palayain si ina ni Ayano mula sa kulungan dahil siya lamang ang makakapag-guide sa mga tauhan para ipagtanggol ang lungsod. Sa ospital, sinusubukan ni Shu na ipaalala kay Kasara kung sino siya, pero hindi niya maalala ang sarili niyang pangalan. Napagtanto ni Shu na hindi lamang naibalik ni Kasara ang kanyang alaala, kundi ibinigay pa niya sa kanya ang sarili niyang personal na alaala. Niyakap niya siya ng mahigpit at sinabihan na manatili sa ospital at magtago. Dahil siya na ang magliligtas sa pagkakataong ito. Hinaplos niya ang noo ni Kasara, kinuha ang kanyang espada, at lumabas ng kwarto upang harapin ang kanyang kapatid na si Kana sa labanan. Samantala, nakasuot si Ayano sa back ng dagat, handa ng labanan si Kana. Dumating si Sharon sakay ng motorbike at natuwa si Ayano sandali na may backup siya, pero sinabi ni Sharon na darating lamang siya para magpaalam at aalis na sa lungsod. Si Shu ay umorder mula sa Amazon at sa tulong ng Prime, mabilis dumating ang delivery. Pumasok siya sa truck at sinimulang ayusin ang kanyang mga bagong kagamitan. Samantala, lumitaw na si Kana malapit sa lungsod at iniutos ng ina ni Ayano na pagbabarilin siya ng unison kasama ang attack helicopter na nagdulot ng makapal na usok. Ngunit nang hamupa ang usok, lumitaw si Kana na buo at walang pinsala, nakapaligid sa sarili ang energy ball na nagpoprotekta sa kanya. Iniutos ng militar na ipagpatuloy ang atake para matiyak na hindi makalapit si Kana sa lungsod, ngunit walang epekto ang kanilang mga bala dahil kalmado si Kana at nasisipsip ang bawat tama. Nagdesisyon si Ayano na sumali, kinuha ang malalaking armas at pinaputok ang malaking rocket launcher kay Kana. Sa wakas, nang hamupa ang usok, nawala ang shield ni Kana at galit na galit siya. Tumingin siya kay Ayano at nagsimulang mag-charge ng malakas na atake. Tumakas si Ayano, nagtatago sa likod ng isang tangke, halos nakaiwas sa bawat makapangyarihang atake ni Kana. Nagpatuloy ang army sa pagbabaril kay Kana, pero patuloy siyang lumilipad, hinahabol si Ayano. Nang makalapit, sinubukan ni Ayano na barilin si Kana, pero hindi ito nakatulong.
Naijam ang baril ni Ayano, kaya napilitan siyang harapin si Kana na nagcha-charge na ng kanyang malakas na beam point blank, handang wasakin siya. Sa gitna ng kaguluhan, si Sho ay dumating para iligtas si Ayano at sinakmal siya mula sa panganib habang ang laser beam ni Kana ay sumisira sa paligid. Bumaba sila sa ibabaw ng isang gusali, at sinabi ni Sho kay Ayano na naibalik na niya lahat ng kanyang alaala at na si Kisara ay wala nang natatandaan. Tinanong ni Ayano kung ano ang kanilang gagawin ngayon, at sinabi ni Sho na kailangan nilang labanan ng buong lakas at umaasang makakaabot kay Kana upang makontrol niya ang kanyang sarili. Nagtaka si Ayano kung paano nila gagawin iyon nang wala si Kisara, dahil hindi nila pwedeng hayaang makapasok si Kana sa lungsod at mapahamak ang mga inosenteng tao. Sagot ni Shu, gagamitin nila ang isang abandoned power plant bilang patibong, hindi na kailangan dalhin si Kana, darating siya sa lugar mismo. Naguguluhan si Ayano kung bakit darating si Kana, ngunit biglang lumabas si Sharon at sinabi na darating siya dahil galit siya kay Ayano at sa iba pang babae na nakasama ni Shu. Ipinaliwanag niya na espiritual na konektado sina Shu at Kana, at habang nakulong sa ilalim ng dagat, napipilitang panoorin ni Kana ang iba pang babae sa buhay ni Shu. Sa huli, siya ay isang batang seloso lamang, ngunit may kapangyarihan upang wasakin ang mundo. Biglang pumasok si Kana sa isang gusali upang hanapin si Ayano. Ngunit sinalubong siya ng missile mula sa militar. Labis itong nagpataw ng galit kay Kana, kaya nagpakawala siya ng maraming demonic beasts laban sa mga kaaway habang sinusubukan niyang maabot si Ayano at Sharon. Sa parehong oras, lumitaw si Shu sa harap ni Kana sakay ng kanyang hoverboard na ikinagulat niya. Tinangka ni Kana na atakihin si Shu gamit ang kanyang braso, pero hindi ito nagtagumpay. Sinimulan ni Shu ang pakikipag-usap kay Kana, ipinapaliwanag na gusto niyang manatili kasama niya dahil siya ang kanyang natitirang pamilya. Iniisip niya ang mga nawalang tao sa kanyang buhay at nagpa siya na hindi na siya papayag na may mamatay muli, na unti-unting nagpapatigil sa kontrol ni Kana sa kanyang demonic na bahagi. Alam ni Shu na hindi ito sapat, kaya pinasok niya ang isang espesyal na taktika, nag-snap siya ng daliri, humingi ng paumanhin kay Kana sa kung ano ang kanyang gagawin, at biglang maraming tentacles ang humawak kay Kana. Habang ginagawa ito, si Ayano ay patuloy na nagpapaputok ng rocket launcher sa likod niya. Kinuha ni Shu ang kanyang espada at sumugod upang atakihin si Kana sa ere. Ngunit nakalaya si Kana at lumipad pataas, sinasamantala ang kanyang magic spear. Hinabol siya ni Shu sa hangin at nagpalitan sila ng malalakas na atake habang sinusubukang huwag mahulog sa hoverboard. Napagtanto ni Shu na hindi niya kayang tapatan si Kana, kaya umatras siya, ngunit hinabol siya ni Kana at inihanda ang kanyang magic blast. Sa huling sandali, ginamit ni Sharon ang kanyang tentacle attack upang itulak si Kana sa isang pader, habang si Ayano ay pinablast siya gamit ang rocket launcher. Kahit na pagkatapos ng mga pag-ataking iyon, muling nagpakawala si Kana ng magic blast, ngunit dumating si Shu sa huling sandali at pinrotektahan at na-deflect ang atake gamit ang kanyang espada. Matapos ang lahat ng kaguluhan, agad na lumipad si Shu at matapos makaiwas sa karamihan ng mga atake, sumugod siya pabalik kay Kana. Nagkaroon sila ng isang matinding banggaan, ngunit sa pagkakataong ito, napalakas si Kana at itinutulak si Shu palayo. Bago siya tuluyang matalo, binaril siya mula sa likod ni Ayano at Sharon na nagdulot ng kaunting pagka-distract kay Kana. Sinubukan ni Shu gamitin ang pagkakataon upang tapusin ang labanan, ngunit hindi niya kayang saktan ang sariling kapatid. Muling sumugod si Kana, ngunit sa huling sandali, pinrotektahan siya ni Sharon. Hinabol siya ni Kana, ngunit muling sinalubong ng isang explosive mula kay Ayano. Ginamit ni Shu ang pagka-distract na iyon upang atakihin, ngunit na-deflect ang kanyang atake at nahagis siya sa isang puno. Sinubukan ni Kana at atakihin si Ayano, ngunit humarap si Kisara, pinigilan ng kanyang lance at itinutulak siya palayo. Nagulat ang lahat sa nakitang labanan sa pagitan ng dalawang demonyo, pag-atake at pag-block ng brutal. Nagpakawala si Kana ng energy beams kay Kisara, pero pinulot siya ni Shu at sinabihan siyang tusukin ang puso ni Kana upang ma-immobilize at ma-seal. Mabilis na sumugod si Kisara, iniiwasan ng lahat ng atake habang nagbibigay ng cover fire si Shu. Lumipad si Kana, ngunit naharangan at naatake ni Sharon at ng army troops. Sa galit, naglabas si Kana ng tatlong demonyo mula sa kanyang katawan na agad tumakbo patungo sa lungsod. Habang sina Sharon at Ayano ang humabol sa mga demonyong iyon, si Kisara at Shu ang naiwang harapin si Kana. Hinimas ni Shu si Kisara na nagpalabas ng kanyang latent powers. Sumugod siya kay Kana at nagkaroon ng isang epic aerial battle. Inutusan ni Shu si Kisara na lapitan si Kana at sa sandaling nasa shooting range siya, binaril ni Shu gamit ang anti-demon gun na nagpatomba kay Kana. Agad na sumugod si Kisara at tinusok siya gamit ang espada na nagtapos sa labanan. Dinala si Kana sa kustodiya at nasil sa pinakamababang chambers ng lungsod.
Bumalik si Shu sa kanyang apartment kasama si Kisara at laking gulat niya nang makita si Kana sa kanyang human form, kumakain ng pagkain. Tuwa ni Shu dahil natupad ang huling hiling niya, ang makita ang kapatid niyang maging normal. Kung nagustuhan mo ang kwento na ito, tiyak magugustuhan mo rin ang kwento ng idiot who becomes the new demon lord and saves his school from destruction.